Good morning, guys. Good morning. Wait na lang natin yung iba and start tayo ng training after. Um, Start tayo around 8. So, yung gustong gumawa ng coffee, gawa na muna ng coffee. Okay?
Alright, 4 more minutes guys. Ready na kayo? Nakamute pa lahat ah. Okay. Alright. Start tayo. Kumusta? Good morning. Good morning, Coach. Morning. Oh, yung ilaw ko pala. Wait lang guys. Ayan, uunahan ko na kayo guys. Medyo sinisipon ako ngayon. So, uh, I apologize para sa sipon ko and for my voice. Medyo boses lalaki ako ngayon. So,
So normally kasi medyo manipis yung voice ko. So boses boses babae daw. So it's good. It's good. Kumusta kayo? Kumusta ang weekdays? Working na ba with clients or wala pa? Sino-sino meron ngayon? So, i-shout out natin before tayo mag-start. Shout out kay Ana, kay Ann, kay Rafi, kay Reynald, and kay um, saan yung name mo dito? Noledo or Sibayan? Susan. Sibayan po ang last name, coach. Sibayan ang last name. Okay. Ano yung nickname mo? Susan. Wala yung Susan? Yes. Okay, Opo. shout out sa'yo, Susan. Yeah. So, yeah. It's great. So, ang lecture natin ngayon is, sa mga hindi familiar, it's REI SIF. REI-SIF ang pagtawag ng iba. So, ang pagtawag is REI SIF. I think familiar si Ana Maria Mayra. Diba? Alam niyo yan, yung REI SIF. Since magkasama kami sa kasama sa So, yung mga hindi familiar, ito yung go-to data CRM ko. So, but bakit ito yung naisip ko? If may nakakakilala kay I forgot ano ba yun? Tan ba? JC Tan. Isa sa ang tawag nila sa kanya is the REI Reply Queen. So, yun yung tawag sa kanya ng mga taga US. Basically, Pinoy siya na freelancer sa real estate, and then nagbigay siya ng lecture. Nagbigay siya ng talk last 2 weeks ago or start ng September. Nagbigay siya ng talk dito sa Zamboanga, and ni-share niya yung journey niya. Paano siya paano naging successful. So, sabi niya, isa sa mga tips para maging successful is maging niche. So, ano ibig sabihin ng niche? So, pag i-search nyo, marami ibig sabihin ng niche. Ganyan. Like niche real estate, niche e-commerce, niche sales or social media manager. Di ba? Mga ganyan. So, ang niche is based sa pagkakaintindi ko, sa pagmeaning niya. And I think we share the same meaning is it's not about kung ano yung pinili mong field like social media or something. It's about how you specialize in that niche. For example, si JC Tan, ang ini-specialize niya is not yung real estate yun, pero mas finocus niya yung isang application. Good morning, Mardel. Morning sa iba. So, nag-focus siya sa REI Reply. Yun lang ang finocus niya, wala nang iba. Okay? So, it's the one of the best thing if nag-focus lang kayo sa isang application. And kaya naisip ko, sabi ko, why not I'll share ng REI SIF, baka may magkagusto. So, maganda rin yung REI Reply, guys. I'm not saying, hindi ko lang siya nagamit. And it's not my expertise to share yung mga things na wala akong alam. So, I'll just share yung REI SIF. And for me, REI SIF it's one of the best platform para saan nyo ilalagay yung data nyo and para makita nyo kung ano na ang progress ng data. And that's what parang makes you unique if niche ka. Cold calling is good. If you're into cold calling, be better than cold calling. Pwede kang maging acquisitions. Pwede kang maging, I think acquisitions ang next level ng cold calling, or if may iba pa, and then so be that one. Why? Kasi less ang kalaban mo sa market, and then you can dictate your own
rate. You can dictate your own rate. Parang ganun. So, wala kang kalaban sa market eh. Di ba? So, pwede mo sabihin na ito ang rate ko. If ayaw mo, try mo maghanap ng iba. And since walang mahanap na iba, they'll go to you. Ang ganun. Yun, yan. Oh, lead manager. Yeah, lead manager is, ganun. Agree. Yung lead manager, di ba, is yan yung follow-up call. And then yung acquisitions manager, yan yung closing. If I'm not mistaken. Okay, perfect. Yun. So, cold caller, after ng cold calling, ma-verify yung lead, tatawagan ni lead manager para malaman kung pwede nang i-close or not. And then tatawagan ni acquisitions para i-close. So, isipin nyo guys, from cold caller, ang rate mo is around $3 to $4 depende sa client, and then pwede pang tumaas yun. Pagka lead manager mo, so isipin mo dapat na mas mataas na ang rate mo from cold caller. And then, sa acquisitions, you're closing the deal. So, may nakausap ako mga acquisitions. They said na ang rate nila is around 6 to 8 if they are working with an agency. And if they are direct sa client, they're around 10. Imagine, $10 per hour. And, ito pa, the more you move up, the more you specialize, the more yung work nyo or yung workload, pwede natin sabihin na ganun, it lessen. Kumukonti. Sabihin natin, kay cold caller, siya yung frontline. So, ilan yung tinatawagan niya per day? It's around roughly 200 to 300 connects per day. So, mga 300 na tao yung natatawagan niya. Lead manager, kung ano ang isasubmit ni cold caller, yun lang ang tatawagan ni lead manager. Isipin nyo. And ilan yung mga nagiging leads per day? So maybe 3, maybe 4. Last time, may nagsabi sa akin, they got 12 leads. So that's actually great. 12 leads per day. Yun lang ang tatawagan ni lead manager. And then, kung ilan yung na-verify ni lead manager na pwedeng i-close, yun lang din ang tatawagan ni acquisitions manager. So if you can see na nafi-filter down that trend guys, nafi-filter down yung work and mas nagiging easy siya. Okay? So if we're doing the data, since we started with data pooling last week, we manual skip trace data last week. Tonight we will try to manage or practice or get to know REISF. So, dito natin i-dump yung mga data. Basically, tinatawag ko din tong dumpster. Data dumpster. Kasi, yun, after ko mag-pull ng data, lahat ilalapag ko sa REISF para malaman ko kung ang data ba namin is, kung ang mga data ba yun is duplicates na or hindi pa bago or hindi. Ayan. Okay? So, I think I made enough introduction kay REISF and I'll share my screen. I'll just share all screen. What's up sa mga bago? Shout out sa inyo guys. Ay, sa mga hindi pala nakasama and I just want this to get in the way para diretso na. Uploaded na yung raw file. Uploaded na sa YouTube. Forgot to share the link sa Facebook group. I'll just share the link sa Facebook group. Uploaded na yung lecture last week. Pwede nyo panoorin. It's actually raw file guys. So, take it. Pwede kayo mag-fast forward. It's around 18 to 20 minutes yung start. Tulad lang nito, di ba? 7:45, nag-start na kami pumasok and then we waited until 8 o'clock para to start yung actual training. So, ganun lang din yun. Advance nyo lang ng mga 15, I think 20 minutes and then makinig na lang kayo ng lectures ulit. So that is data pooling and skip tracing. And this is REISF. This is actually the REISF test. Let's go. Move ko na lang to. Move ko na lang to. I'm planning to make the whole October, whole Saturday ng October, starting today. Yeah, starting today. So
30, 7, 14, 21, and 28, it's about REISF. Yung mga things na pwedeng gawin, mga data management na pwedeng gawin sa REISF, mga strategy. So, para masabi talaga na mag-gets nyo paano gamitin ang REISF. And I think after the training sa REISF, pwede kayong mag-apply sa, actually, pwede kayong gumawa ng Fiverr account nyo saying na marunong kayo sa REISF. I just checked Fiverr. I just made a Fiverr account, by the way, na marunong ako mag-REISF. And yung mark, let's check it na lang. Let's check it. Para, wait na. Incognito ko na lang. Makita nyo ba? Just to make sure, makita nyo? Check ko na lang yung chat. Yeah. If hindi nyo makita, sabi kayo guys. Makita nyo naman, no? I'll search REISF. Yan. I don't want to. Yan. So, ito lang guys ang REISF. Ilang page to? This is actually one page. And ang REISF result is nasa this one. This is not, REISF dito. So, check na lang natin. Control find ko na lang. So, may 14 ang na-highlight. So, this is 1. This is 2, 3, 4. Oh, this is me. Tingnan nyo na, kaka-create ko lang ng account ko, nasa second line na ako. Kasi ganyan ka-konti yung marunong sa REISF dito sa Fiverr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, 12 lang. So, it's actually 3 line lang. If you can see this. 3 lines, wala kayong kalaban. If makita nyo yung rate ko dito, others are 25, 50, 100, 100, and mine nasa $300. In my defense, this is 1 month of work naman. $300, 1 month of work. I'll be managing your REISF data. Yan lang, 1 month of work. I think yung mga sila is a day. Oh, they will just clean your data in REISF. Makukuha natin to. Okay? Clean data in REISF. Clean data in REISF. REI reply, REISF campaign. Makukuha natin yan. I will set up your entire REISF system. Basic to guys. Sobrang basic. Makukuha natin yan. Streamline flow in REISF. So, makukuha din natin to. Clean data in REISF. Yan. Okay, so basically, magtatackle natin lahat yan, and after ng 5 trainings, okay? After ng 5 trainings natin with REISF, gawa kayo ng account dito. Or maybe later, gawa na kayo ng account nyo na you know how to do REISF. You can manage data in REISF. That's how confident I am. And this is one of the life hack. Check nyo lang. 12 lang na tao ang marunong sa Fiverr na mag-REISF. If my client na nag-search lang ng REISF dyan, first page kayo guys. Look, nasa second line na ako. Okay? Isa sa mga strategy lang yan. Okay. With that being said, if may questions lang kayo, just go ahead and ask. Pwede kayo mag-chat. I'll open my chat here para makita ko. So, after logging in, this is the dashboard. Ito agad ang makukuha nyo. Yung white area na to, dito ang details, and this blue area is your, ano ba to? Mga menu. Your menu. So, new records uploaded, upload limit renews. This is every first of the month. Usually, I think this is every first of the month. Yan. So, ang client na to, 133 lang ang records na na-upload niya. And magre-renew na yun bukas. If my client kayo, always niyong i-ask. Depende sa kaya ng client or depende sa strategy ng client. Pero
always nyo i-ask na i-maximize to. At least 10K ang malagay nyo per month. It's actually good. Vacancy ratio. Isa sa mga best dito sa RISF is meron silang vacancy ratio or vacancy status. Pagka-upload nyo ng list nyo, may system, may back-end system ang RISF para malaman na kung ang property ba yun is vacant or not. And then makikita nyo dito, records with number and yung skip trace status. So, ang dito is 5%. Alaikum salam. Yan. Yo. Welcome, brother. Welcome. Yan. So, yan. Makikita nyo yung mga skip trace and total skip trace without numbers and total not skip trace. And then dito is the calendar about the task. Pwede nyo i-check. Hindi naman, I think hindi siya editable yung ito. One of the best thing is pwede kayong mag-talk to us. Just click the talk to us. Ito is yung pinaka-helpful button sa entire RISF. If hindi nyo alam paano gamitin ang RISF, just say to your client, I know how to use RISF, and then just click the talk to us. Pag nakalagin kayo, just click the talk to us button. Click the message button, ask question, and then just go ahead, ask your question. Hey, ganyan. How to anything else. Okay? Isa sa mga best. Even kahit expert na kayo, if you have questions, don't hesitate. RISF support are one of the best support na na-encounter ko. Other is the smartphone support. Best din ang mga support nila. So, RISF support is they actually reply and help you resolve the issue. Okay? So, let's go with the next line. Shift line. Let's jump muna sa shift line. Kasi I think better if last ko na siya and yung sequence dito sa gilid. So this one and yung this one. Kasi sila yung dalawang new feature na recently been added sa RISF. So late ko na lang kasi almost connected yung dalawang yun. Okay? So let's go with records. Ito yung I think record, list, and tags is the bread and butter of RISF. Dito nyo makikita, basically records, dito nyo makikita lahat ng records na meron ang client nyo. And if makikita nyo, meron tayong tatlong tabs here, the clean, the incomplete, and all. Okay, so what is clean, incomplete, and basically all. Yung all is, ito yung lahat ng data na meron si client nyo. So for now, yung client ko na to is meron siyang 2,621 na records. And if I'm not mistaken, nagfo-focus siya for now sa probates. So you can see it's Dallas County. Continuation na lang, di ba? We pulled Dallas probate last time, if I'm not mistaken. Kung hindi, I'll try natin mag-pull next time sa Dallas probate. Yan. And then may makikita kayong mga status, kung skip trace na ba siya or hindi pa, and yung list. Ma-explain ko lang yan later. Take note of this one, the list. Okay? And pwede nyong i-click, actually, pwede natin may search button dito. Yan, and then let's try clicking this one. It's Brenda Thompson. Yeah. So may mga numbers dito. Oh, okay lang yan. Hindi naman yan matatawagan. So may mga numbers dito. Pag pwede itong ipaload natin, wag na lang. And some of the details. So ano yung mga important details dito, guys? This is the property. This is actually the property address. This is the name. Oh, try natin i-mute muna yung okay, nag-mute na. Dito. Wait lang. Wait lang, guys.
Okay? Yan, nag-konting break lang tayo. Okay, let's continue. So, ito yung property address. Ito yung address na hinahanap natin. Ito yung name ng owner. And ito yung mailing address niya. You can see, if you can still remember, pinag-usapan natin na when pulling data, may mga important is yung property address, the complete name, first and last name, and the mailing address. And dito makikita natin may mga bunch of phone numbers siya and pwedeng i-upgrade to unlock up to 40. So, pag hindi ako magkamali, 10 lang ang minimum. 1, 2, so yan, 10 ang max number. 10/30. And then, dito makikita nyo na may mga chats. Yan. Nag-chat si client. Move past natin yan. Dito, focus kayo dito sa list and tags. If makita nyo yung list, 3 list siya. And may 11 tags. I'll explain later kung ano yung list and tags, but take a note of the list. Okay? Iyan is yung, like I said, bread and butter ng RASF. Paano nyo malaman na ang data na yun is sobrang quality? Quality talaga ang data na yun because of the list and the tags. More on the list. Okay? So that's on the record. So, the question is, ano yung clean and ano ang incomplete? So, ang clean is basically complete. Yan. Hindi ko lang gets bakit clean ang term nila. Pero, yun na, clean means complete. Ibig sabihin, complete yung details. Complete yung complete yung name, complete yung mailing address, complete yung property address. If given yung tatlong yun, the data is basically clean. Kahit walang phone numbers. Kasi yung phone numbers kasi is a skip trace siya. Pag incomplete, it's usually kulang. Like example here, matik dito, di ba? Name lang and then walang mailing address, walang property address. This one, it's actually a company name. If makita nyo to, may end siya. So, pwede natin i-click. Pwede kong i-click to. So, tingnan nyo. This is the property address. This is the mailing address. And i-click natin yung name. Click natin, try natin edit. So, makikita nyo. Oh, so yan. Kasi may end siya. So, pag may end or may mga letterings ganyan, hindi siya i-count. So, kailangan i-delete to in case kailangan i-search pa ang correct name. Baka si Orlando to or baka si Lilia. Or, if ever mapansin nyo, pwede siyang maging company name. Tingnan nyo, may mga special characters. Ito, Mark Stevens. Pero walang mailing address. Ito, check natin bakit to incomplete. Check natin. So, dapat complete na to. Nag-auto incomplete lang. So, pwede natin gawing person and then save change. Erwin Reeves Jr. Okay, let's save it. Yan. Okay, sige, andyan pa rin siya. It doesn't matter. Okay, basta magets nyo guys, pag incomplete, may kulang. May kulang. It's either incomplete yung name, it's either company name, it's either walang mailing address or property address. Pag na-complete nyo yan, mapupunta yan siya sa clean. Okay, yun lang siya. And then yung all is yung lahat. Phone book. Ano itong phone book? Phone book basically is parang cellphone phone book mo. Nandito yung mga important person na gusto mong tawagan. You can actually create phone book. You can't, walang upload phone book, but you can create a phone book. So, pwede mo, para they are like your go-to person. Usually, phone book can be used as sa mga cash buyers. You can see here, agents, yan, buyer. So, mga realtor yan, sila mga pwedeng i-contact kaagad ni client. Just take a note of this one. Hindi naman sila masyadong nagagamit because yung important one is yung records, list, tags. So let's go sa list. So ano itong list? So ang list guys is ito yung mga motivations.
always nyo tandaan, ang list is motivations. Let me, wait lang. Clean is complete records. And then, incomplete is records missing some information about their full name, address, or mailing address. Yan. In a way, ganyan ang incomplete. And then, ano itong motivations? Makita ba to? Let me zoom down. Ma-zoom ko ba ba yun? Ayan. Pwede ko pa pala i-zoom. Ayan. Much better. Ano itong motivations? Usually, ang term nila sa motivations ay ito mga tinatawag nilang ouchies. Ouchies. Yan. Mga pain points. Ito yung mga reason why the homeowner sells its property. Okay? Yan. Ano bang correct spelling ng ouchies? Basta ganyan na lang. Basta mag-gets nyo, ouchies, ouch. Yan, ganyan na lang. Basta masakit. So why? It's actually why? Hindi. Ganyan. O, ganyan siguro. Okay? Basta gets nyo, motivations sila yung mga reason kung bakit ibebenta ni homeowner yung property niya. Ano yung mga pinul natin data last time? We actually pulled tax delinquent. Diba? So, ibig sabihin, delayed na sa tax si client. Ano yung mga nakikita natin dito? We have foreclosures. Yan. Ito is ang foreclosure is kind of motivation na may time limit. Kasi yung bahay is kukunin na ni bank. I think foreclosures is remata pag sa language natin. Code enforcement. Code enforcement is mga bahay na hindi na masyadong alagaan. Like makikita nyo medyo mataas na yung mga grass, yung mga trees doon. Sobra na yung mga sanga nila na nakaka-disturb na sa daanan, lumalampas sa daanan or papunta sa neighborhoods, backyards, mga ganyan. So it's a reason kung na pwede nilang i-sell ang property nila. Divorce, guys, divorce. Yan, divorce. Siyempre, if dalawang paano ba yan? Dalawang magkasintahan, dalawang married person, yan. Dalawang married person na nag-divorce and baka ayaw na nila sa place na yon, so pwede nilang ibenta. It's one of the like strong motivations. Eviction. Papaalisin ka na sa bahay mo. Usually ito is sa mga apartment exhausted listings, mga nakapost na sa social media or sa mga Zillow and hindi pa rin nabibili. And foreclosure, actually may dalawang foreclosures tayo. Heirship, mana, di ba? It's close to or tied sa probate. High equity, medyo mataas na yung property na to. Yan, hindi ko alam yung loan modifications. So like low equity. Foreclosures again, one thing malaman nyo if you're managing the list, okay, ito yung isa sa mga strategy. Take note of this, guys. Hindi ko na ito isusulat. If you're managing the list, dapat ang page ng list nyo is 3 or below. Ito nga, since konti lang ang data dito ni client, dapat nasa 2. So, if nakita nyo, hindi ko pa ito nalinis. Okay, that's on me, guys. Hindi ko pa nalinis. So, nasabihan ko na si client na I'll manage yung list niya, pero hindi ko pa nabibigyan ng time. So, I'll make a time for this. Pero at least nakita nyo, di ba? So, anong mga i-clean dito? Should be, pag foreclosures, isa lang. Ito, April foreclosures 2023, dapat na, sorry. Yan, yung April foreclosures, mga foreclosures na yan, isang motivations lang yan siya. Nasa foreclosures lang yan siya. Dapat. Mga ito. Yan. So, lahat ng foreclosures, isa lang dapat. Okay? Para isang list lang. Lahat andoon. And then, etong April 2023, nasa tags sila.
Know the difference, okay? Know the difference. Maraming nalilito dito. Ang list is yung mga unique motivations. Divorce, eviction, foreclosures, exhausted listing, diba? Mga ganyan. And then, yung tags, we will talk later, sila yung mga small details to identify the property. For example, you're uploading on April. So, ilalagay mo April 2023 or uploaded on April 2023. And then, kung ano ba siya, foreclosures, ilalagay mo pa rin siya. So, usually, so this one should be around 2 page lang. Kasi like sobra-sobra na to. Yan. Vacant. And then we have vacant skip trace. So, dapat nasa vacant lang yan siya. May vacant ba tayo dito? So, may vacant tayo dito. And then we have a vacant land. And then mayroon tayong vacant skip trace. So, dapat nasa vacant lang yan siya. Okay. Yan. So, nakita nyo. So, it's on me. Okay? Pag makita to ni client, sana hindi siya manood ng training natin. Okay, sa tags. Let's go sa tags. Sinabi ko na, ang tags and list, the same sila, except sa uses. Pwede ka lang gumawa ng maraming list, pwede ka lang gumawa ng maraming tags. Pero ang list is unique motivations. Always nyo tandaan yan. Sa tags, eto na yung mga, let's isulat natin konti sa tags. Tags. Tags are unique details of information to identify a set of record. Record or records. Yan. For example, like mga ito, like built 1975 or earlier. Yung kanina, di ba? April foreclosure 2023. Isa sa mga tags is it always answer the 4 questions, the 4 W's. The what, the when, the where, and the why. Hindi ko alam bakit why. The who. Yan. The what, when, where, and the who. Okay? Tandaan nyo yan. What? What is anong klaseng motivation? What answers the motivation? The when, obvious, di ba? Kailan, when is it uploaded in SIF? The where. Where does the file came from? So, saan galing ang file? And the who uploaded the file? Or the list? The file or list. Yeah. So, if ever, gagawa tayo ng tags, let's go sa what? Let's say, foreclosure. Foreclosure, let's say April foreclosure. Foreclosure. And then when? This one is September 30. September 30, 2023. And isa sa mga practice ko guys is, ito ginagawa ko pa to. September 2023. Para lang ma-distinguish yung when na pwede ko silang i-pull using this one. So pwede kong i-pull ang lahat ng records na in-upload ko during September 2023 or I can pull lahat ng mga records na in-upload ko during this specific date, the 30th of September 2023. The where. So saan nanggaling yung data? If it's from county, lagay natin county data. Yeah. If it's from a list, pwede natin sabihin PropStream, PropWire, or from Fiverr. Yan, pag may mga kinukuhaan ng list si client mo. Anyone, anything, anywhere. Basta masagot mo yung where. Kailangan yan. Kailangan. Okay? So let's try putting PropWire since it's a free website. Saan natin makuha ang list. And take note, hindi ako bayad ni PropWire. So yan, ina-advertise ko si PropWire. And the who, sino ang nag-upload? Okay? So pwede natin sabihin uploaded by L. Yan. Or in case
kuha tayo ng isang name dito. Uploaded by Rafi. Yan. So, pwede nating sabihin uploaded by Rafi J. So, makikita natin yan sa RSF. Okay, let's go back. So far, meron 8 na pages na para sa mga tags. List purchase. So, namili siya. Lead provided by PSM. Ito, purchase from PropStream. Driving for dollars. Ito, makukuha natin to. It's one of the best strategy. Makukuha natin to. Driving for dollars. I-share ko sa inyo paano ang driving for dollars. Virtually lang. Virtually. Pero, it's one of the good strategy na pwede. Pwede nyo sabihin na meron kayong skills na yan. Yan. Tax, Texent. Okay, nilalagyan pa ni client ng ganyan. Own multiple properties. Okay. Let's go with statuses. Before tayo mag-go sa status, let's go back sa record. Ito ang mga status, guys. Makita niyo yan. The status is not interested, buyers lost. So, let's go. So, ano itong mga statuses? Ito yung status ng mga records. Usually, pag sa mga cold caller, ito ang usually na tinatawag nilang disposition. Okay? If it's buyer phone. So, yung mga nagiging disposition, pag kinukuha mo siya, yan ang ginagawa mong statuses sa property. May mga statuses din sa phone numbers. Yan. Ito is contact statuses. Kung ang number na ba yun is dead number, kung ang number ba yun is like correct number. Let's go here. Let's try here. Prospecting ang statuses niya. Pag prospecting, it usually means natawagan na yung mga numbers. Okay, dalawa pa lang yung natatawagan. Oh, so ang nag-happen dito is dalawa yung number and then I deprospected it. Okay, so ito yung result. If ganyan, so I think may notes yan. Okay, walang notes. Ayan. Okay. So hindi ko pa siya nagalaw. So si client lang to. Okay? So natawagan ni client 2 numbers and then nilagay niya prospected. I think hindi niya muna dapat nilagay. So if you can see, ito yung mga status ng phone numbers. Meron tayong correct, wrong, no answer, DNC, dead. And then if pwede ka pang mag-add. Okay? Pwede kang mag-add ng status dyan. Like, ayan, may mga choices na din tayo dito. So, cancel ko na lang. Statuses, para lang ma-identify nyo kung anong status or ano yung parang stand ng property na yan or yung numbers na yan. If it's a lead, it's a lead. If it's a follow-up, it's a follow-up. So, pwede nyo na lang yan siya ma-pull. Later, may filter ang RSF. Sobrang daming choices sa filter ng RSF. Marami talaga kayong pagpilian. Kahit ito, mahanap nyo yan. Activity. Like what the menu says, activity, ano yung mga nagagawa. Dito nyo makikita kung ang mga ginawa nyo or ang request nyo sa system is tapos na. For example, adding tags, yan, assigning to user, uploading files, yan, mag-upload tayo later on. Downloading files, magda-download din tayo. I will try downloading one. Skip trace, if nag-skip trace using REISIF, yan, ang rate nila is nasa 15 cents. Take a note of that. 15 cents and up to 3 numbers ang ibibigay ng REISIF. Up to 3 numbers lang. Yun lang. Predictive dialer, ito yung mga connected na integration with different tools. So if you can see here, Call Tools version 2. Yan, pwede din natin tong daanan yung Call Tools. I'll check if my account, so pwede kong ituro to ang Call Tools. Direct mail, yung pag-send ng direct mail. So, yan, $1.75 lang. Pag gusto mo mag-send ng, ito yung parang sobre na natatanggap nila sa mailbox nila. Yan. Sa US, may ganun pa rin. The task. Okay.
Ang daming due. Oo. So, yan. If ginagawa mo ang task mo, you should always mark it na tapos ka na. Hindi ko na ma-mark dito. So, okay guys, tandaan nyo, huwag nyong gawin yung nagagawa ko ngayon. Okay? This is not recommended. If may task kayo, and then natapos nyo ang task na yon, i-check nyo siya. Saan ba yung mga natapos ko? Hindi ko alam naman. Ito, the prospecting. I think tapos ito. I-click nyo lang ng ganyan. Okay? And then, mas-slash out na yun siya. So, pwede ko ba unclick? Yan. Okay, pwede ko unclick. I-click nyo lang. Pag natapos kayo, just click it, click it, click it. Para makita ni client na tapos yung task mo. Okay? Unless if may reporting kayo na sinasabi mo, tapos na ako ng mga task na ito. Okay? And settings, di naman masyadong important except here, the integration. So, later on, di naman masyado talagang important to. Connection lang ng RSF sa ibang dialer, like call tools, ready mode, my smartphone, smart dialer. Let's go sa shift line muna. Yan. Ito ang shift line. If you can see, let's go here. Yan. I think may mga laman tayo. Yan. Shift line. Ang shift line is parang, if alam nyo ang Trello, basically yun ang shift line. So may mga ganito na pwede kong i-drag. Oh, hindi ko ma-drag. Wait lang. Yan. Na pwede kong i-drag. Hindi ko nga ma-drag. Okay, hindi ko siya ma-drag. I think hindi tayo admin since hindi ako admin. So usually, pwede nyo siyang i-drag here, i-drag there. Okay? If natapos na kayo sa certain task, for example, deep prospecting, and then natapos na kayo sa deep prospecting, dapat napupunta siya sa ibang tab. So, pwede siya mapunta dito or pwede siya mapunta dito. Or, dapat may tab na finish deep prospecting. Or kahit maalis lang siya dito. Okay? Yan lang yan siya. Ganun lang yung shift line. May isa kang board na makikita mo yung progress ng properties. So, ano ang connection ng sequence sa shift line? Isa sa direct connection ng sequence sa shift line is pwede niyang i-automate ang shift line. For example, let's try creating one. Ito. Property status change. Ibig sabihin, pag nag-change ang property status, yung status dito kanina, from prospecting to updated, for example, may mag-happen. So, let's try. Pag nag-change ang property, so any property status to lead. Okay? Saan ang change, add property tags, pwede tayong yan, choose status. So, pag mag-change ang property status, pwede tayo mag-choose ng status doon. Prospect update. Yan. Pwede ko ba ito i-change? The property, only if the property has the following status. Okay? So, ito ang automation natin. Change of property status. And then, ang start niya is from prospect, and then let's add another condition. Oh, wait lang. Hindi lang. Let's set following action. Pwede tayo mag-move card. Or let's try. Yan, move card na lang. Ano ba yung para makita nyo talaga? Wait lang. Tags na lang. Add property tags. Yan. And then, September 3rd. Yan. Let's try adding. Ayan. And, select din ang folder. Ano pa? Add. Oh, we can't actually save it, guys. Hindi ko ma-save kasi hindi ako admin.
Okay. It's okay. Hindi ko masave kasi hindi ako admin. Pero yan. Ito, whenever mag-change ang property status, and then ang property status is from prospect update, malalagyan siya ng like ganitong tag, September 30. Or updated by L. So, kahit hindi na ako maglalagay ng tag na updated by L, magkakaroon siya ng tag na updated by L. Ganun lang siya. Okay? So, cancel na natin to. And let's try. I'll try. Yeah. Later. Check muna natin muna pala yung filter. Okay? Paano natin ma-filter yung mga ito? Just click right here, my filter button. At dito, click records. Click filter. Yan. So, ito yan siya. Add new filter block. Sobrang dami ng choices nyo, guys. Madami yan, ha? Pati yung shift line, yung kanina shift line, pwede nyo pang ma-filter. So, kayo nang bahala. Pwede tayo mag-search from list. And then, click nyo and then may mga, ito na yung choices natin for the list. In case gusto natin makita yung mga tags, check natin yung tags na updated or uploaded by L. Ayan. Ilan yung uploaded by 130. Okay, ito na yan. Makita nyo, yan, prospecting. Oh, natawagan na ni client. And makita nyo, 19 days ago na skip trace siya. Let's check. Anong gamit niya? Okay. So, I think skip trace niya. Check natin yung tags niya. Skip traced 9/2023. Skip traced REISF. Makita niyo to? Skip traced REISF. Ma-zoom ko ba to? Also, yan. Skip traced REISF. Ganyan, paano niyo ma-understand ang data. So, REISF ang ginamit niyang pang skip trace. Na-skip trace siya nung 9. O hindi, na-skip trace siya nung this month lang. So, eto. And then, nag-update ako sa kanya. Ay, ako nag-upload sa kanya. This one is from me, I think. Okay. So, September 11, 2023. So, ganyan yan guys, mag-read ng data, okay? At least nag-gets nyo na itong mga small information is para mas ma-understand natin ang data. And nasa isang list lang siya. Nasa probate lang siya. Since probate lang ang pinapatrabaho ni client sa akin. And managing this one is yan lang yung ginagawa ko ha. Nag-upload lang ako ng data, nag-update lang ako kay client. Yun na yung sa Fiverr ko. I think nasa 200 lang to kay client and then tinaasan ko na lang kay Fiverr kasi may bawas si Fiverr. Ganyan lang. So let's try. Assuming nag-filter na tayo, kuha lang ako ng 10 and then gusto natin pag gusto niyo mag-skip trace, send to skip trace. Pag gusto niyo siya ilagay sa shift line, yan, shift line. And pag, example, gusto niyo yung export, may export button here, manage, export. Pwede niyo ilagay sa task, or mag-add tags, remove tag, and update attempts. Ang update attempts, guys, if tinatawagan siya, pwede niyo siyang i-update kung ilang calls, ilang times na siya natawagan. Add to a list, remove from list, suppress, yan. DNC, opt-in, opt-out, yan siya. Change status, assign to a user. Assign to a user is, minsan sa REISF, depende, since di ba pag hindi ka admin, hindi mo makikita yung mga properties, except if naka-assign siya sa'yo. Yan siya. If naka-assign sa'yo yung property na yon, makikita mo siya. If hindi, hindi. Last skip trace date, yan. Pwede nyo actually baguhin yung skip trace date na ito. Depende dito. Export, delete phone numbers. Etong dalawa, wag nyong i-click to. Especially yung delete. We don't need to delete records, okay? We don't need to delete records. If may records kayo na hindi na ginagamit, just let it stay there. Wala namang limit si REISF kung ilang data ang pwede niyang i-store. Ang limit niya lang is per month. Tandaan niyo yan, ang limit ni REISF
is per month, hindi yung the amount of data stored. So wag na wag nyo ito. Kasi yun, hindi nyo na malalaman if duplicate or if mayroon na kayo sa system or wala pa or anything. Kasi if dinelete nyo na yan. So for now, let's try exporting. Kasi i-try natin mag i-upload siya later. So, click ko na lang yan para yung mga phone numbers. Let's try export deep prospect. Okay? So, deep. Since prospecting yan, prospecting. Para hindi tayo ma-check ni prospecting check. Yan. Okay? So, download page. Saan ang download page? Nandito sa activity. If may questions kayo, mag-pop up sa menu, go ahead, unmute, and ask. Hindi ako naka-open sa chat, so hindi ko masyadong mapansin. Ayan, wala naman masyadong chat. So, in case may question kayo, just go ahead and ask, okay? Para at least, pwede nating ma-answer yung question niyo. Okay, let's go sa download. Prospecting chat. Download natin. Yan. And ito yung mukha ng data from REISIF. Delete ko na lang siguro yung iba. Kasi like hindi naman important kasi i-upload natin. Yan. Yan. Ganyan na lang muna. Okay, assuming ito yung data natin. And then i-upload natin siya sa REISIF. Ang gagawin lang natin is may upload button dito. Ito, upload button. Or if nasa record tayo, okay, wala palang upload button dito sa record. Add property lang. So dito, upload file, nasa baba, lower left, upload file. And then, pwede tayong mag-update data if in case yung data is nasa loob na ng file. If wala pa, pwede tayong mag-add data lang. So, assume nyo na ang data is wala pa sa REISIF. So, I'll go with adding data to an existing list. Nasa list na yun siya. And we know it's a probate data. Make sure lang natin. So, I'll filter. I'll go with tags. Loaded by L. 130. Tapos yung first 10 ang kinuha natin. Check natin. Is it probate? Yan, probate. Okay. Let's go up to here. Just to make sure. And probate. Okay, probate data. Add, yan, existing data. Nasa list na. Let's go with probate. Probate. And then may mga questions dito. Pwede nyo itong i-answer. Tingnan nyo. This is the where. This is the when. And if it's already skip trace. Pwede nyo i-answer yan or pwedeng hindi. Usually, pwede nyo i-answer yung when para at least okay na yun. And yung where. Others. And then sabihin nyo count. The next step. If in-answer nyo yan, magkakaroon kayo nito. List purchase 09-2023. List purchase county. Okay. 9-2023. So, if hindi naman yan ang hinahanap nyong tags, you can just click X and then gawa kayo ng old. So, the where, the what is probate. The where is September 30, 2023, September/2023. And then, the where, county records. And then, ano yung last question natin? The who, uploaded or updated. Meron din ako ditong updated. If ako ang nag-update ng data, ilalagay ko updated by L. Okay? Yan, tandaan nyo. Uploaded by L. So, let's go next. Drag and drop natin ang file. And it should be CSV. Okay, dapat tandaan nyo, CSV ang file. And then click next.
Ayan. If makita nyo, nag-auto-populate na siya. Property address, city, property address, city, state, zip, county. Saan yung mailing? Let's go. Just scroll down, scroll down. First name, last name. Yan, meron na pala dito. Property zip file. So, pwede nating alisin to. Ito, mailing zip na pala to. Okay na pala. And then, my phone numbers ba? Wala. Okay, let's go next. Yan, ito na lahat. Okay? And then, ito na rin lahat. Yan. Ito yung mga in-upload nyo. All else, pag tapos na, tapos nyo na chinek, yan na. Oops. Okay. Alisin na lang natin yan later. Okay? Upload. Yan. Check natin yung activity. Upload. So, ito na. 10, 100%. And then, see breakdown. No new records, pero updated records 10. Makita nyo. So, let's go. So, try natin i-filter. Filter natin ngayon by September 30. Ayan. 10 dapat. Ayun. Ito na sila. Ito na yung 10 na yun. Okay? So, paano mag-clean? In case kailangan nating mag-clean. So, paano yung cleaning ng RESF? Ang cleaning sa RESF is actually, ayusin nyo lang yung list and yung tags. So, yung tags yung list natin, hindi na muna natin gagalawin. Yung tags na muna yung gagalawin natin. Kasi, di ba, nag-upload ako ng, ano ba yun? Yung September 30. So, let's go. Hanapin natin yung September 30. Hanapin natin yung September. Trace. May search ba dito? May search dito. September. Yan. September 30. So, dito na yun. Ayan. September 30, may 10 properties. Click nyo lang to. Show properties. Mag-open new tab. Yan. Mag-auto search na siya. And then, ang gagawin natin is select all. Manage. Remove tags. Okay? Ang i-remove natin is, anong tag yun? Ito. September 30. Okay? Yan. September 30, remove tags. And then, let's go sa action page. Okay. So, let's refresh. Let's search September. Sa second page, dapat 0 na to. Yan, 0 na siya. And since 0 na siya, pwede na siyang ma-delete. Kasi if hindi siya 0, hindi yan siya ma-delete. Let's try. Wag ko na i-try. Basta hindi 0, basta hindi pa 0, guys, hindi yan siya ma-delete. Let's try. Curious ako. Curious. Hanap tayo dito ng eto, friend referral. Isang property lang to. I-open ko na siya dito. Actually, nasa incomplete siya. Okay, nasa incomplete siya. Yan. So, try ko. Delete. Okay, you cannot delete tags that have properties associated. Okay, hindi nga talaga ma-delete. Yan. Okay? Yan na. May questions kayo or something? Yan, at least na-try natin. Ayun. Wala na. Sorry, client. Sorry. Ni-try namin i-delete pero hindi ko ma-delete yung anong tags to? Friends referral. Sayang. Okay? So far, yan muna yung sa REISF. May mga strategies tayo sa REISF, guys. Especially when, lalo na pag mag-clean tayo ng data using Excel before we upload it. And then,
may iba't ibang strategy naman para gumawa tayo ng reports. So, ang nangyayari is REISIF and Excel. REISIF, Excel, and then Excel to REISIF. So, ganun lang yun siya. Gumagawa kayo ng report. I think reportings pwede natin gawin later, next meeting, para hindi kayo maguluhan. Focus lang ngayon sa REISIF since yun yung gusto ko i-share sa inyo. So, may questions kayo? Paano like, meron pala akong ginawang emulator. Meron akong ginawang emulator since alam ko pag gusto nyong hawakan to, gusto nyong paglaruan yung REISIF. So, meron akong ginawang emulator. I will upload it later tonight after ng lecture siguro or later tonight i-upload ko siya together sa video recording na to. So, yung video recording i-upload ko sa YouTube and then i-upload ko sa Google Drive yung emulator. Yung emulator is actually parang ganito na pwede niyong paglaruan. Pwede kayong mag-click, ay, wala lang sequence and shift line. Kasi hindi siya updated. Yung emulator na yun, I made it, I think, around 2020. So, hindi siya updated. Pero most of the features are still here. Wala lang yung shift line and yung sequence. Pero most of the features are still there. Pwede nyo i-click. I think pwede din kayo mag-search doon for a property. I'm not sure. Let me check. Okay. Try ko i-check. Ito, emulator. Yan. Yan. Enable. I-check nyo na lang to. Slideshow. From the beginning. So, yan. Ito yung emulator actually. Gawa ko. So, click lang to. Click. Okay. When I was still in virtual school. Okay. Sign in. Yan. If makita nyo, dashboard records, walang shift line, walang sequence. Ganyan pa lang. And records, list, tags, activity, settings. I think meron pa to, okay? Community, ito, and rewards. May rewards pa to. Ngayon, wala nang rewards eh. If makita nyo sa legit, wala na. Affiliates na siya. So, dashboard, records, pwede tayo mag-scroll down. Hindi tayo maka-next. Scroll up ulit. Pwede ba mag-scroll up? Ayan, pwede mag-scroll up. Go clean, incomplete, all. Yan. Owner records, soon pa siya dito sa original is, meron na. Okay? So, yan. And then pwede tayo mag-search. Actually, we search and then search. Yan. Let's go sa list. Yan, pinaghirapan ko to guys para sa inyo. In a way, para sa inyo. So, project ko to noon para sa mga like hindi pa marunong mag-REISF and gustong somewhat use REISF. So, ito yung project ko noon. Ginagawa sa akin yan. Okay? It's just a click, guys. Hindi siya like interactive talaga. Pero, at least you get the point paano siya gamitin. So, I will upload this later on sa Google Drive para mapaglaruan nyo. Okay? I think that's it. Yan. If my questions kayo, let me stop share. Ayun. Yan. If my questions kayo, questions, reactions, suggestion, comments, ito na ang oras nyo para sabihin ito. Or, ano yung sinasabi sa kasal? Yung hindi na pwedeng magreklamo pa after? Okay? So, okay naman lahat. So, yun lang yung REISF, guys. It's one of the best tool, my go-to tool. So, pag nagre-request ang client ko kung anong tool para sa CRM, REISF ako kagad. REISF, no questions asked. Ang hindi ko ata napakita is
Ang RESF, I think, is around $49 per month para sa 10. Oh yeah, may FB page tayo. I-share ko na lang here. Yan. Share ko. Oh, andun na pala. Andun na. So, thanks, Garrett. Ayan. So, join ka lang. Diyan ko ina-upload Diyan ang announcement lahat ng mga uploads. Anything under the sun about sa trainings ko, diyan ko nilalagay. Trainings ng ibang mga friends ko or mga shared post nila, diyan ko din nilalagay. I talked to Franz last time. If umabot na tayo sa 1,000 members, he will actually give a training. So, yun naman sa kanya is about video editing. So, sa mga creatives dyan, asahan nyo, if dumami-dami tayo, magkakaroon tayo ng training para sa creatives. So, purpose ng REISF, purpose niya is to manage data. So, doon mo ilalagay lahat ng kasi the more tumatagal kayo with your client, yung data nyo dumadami. So, ang isa sa mga mission and vision siguro, goal ng RSF is yung i-manage yung data para walang duplicates. And then, hindi ko pala na-talk lang natin is yung list kanina. But, using REISF, the more ang goal nyo kasi is you stock list. Diba? Probate, pre-foreclosure, tax delinquent, ipagsama-sama nyo sila, kumukonte yung result. Let me share again. Hindi ko to na-share. Good question pala yan. Yan. Let's go back to records. Yan. Ito na tayo. Dito tayo sa records. If makita nyo, ito, di ba? Dito sa gilid, di ba may 3? 3, 2, 2. Yan. Mga 2. So, ibig sabihin, the more nag-stack ang list, the more reason para mabenta or ibenta ng client ang bahay. Why? We talk about yung list. List means motivations. List means mga ouchies, pain points, reason para mag-sell si owner. Isipin nyo, if may 3 reasons para mag-sell si owner, compare sa isang property na isa lang ang list niya, mas better talaga tawagan yung mga properties with 3 list stacks. Okay? Ganun siya. Ito yung isa sa mga reason. So, sa REISF, malalaman mo kung ang data is quality. Instead of your client dialing thousands of numbers per night or per day sa time nila, pwede mong i-suggest, hey client, instead of dialing one motivations, let me stack list for you. So i-check niyo yung mga list na may 3 or 2 motivations and we will call those numbers. Yun yung isa sa mga best way. So let's go here sa filter. Meron ba stacks dito? Ayun, list stacking. And then let's go with 2. So lahat ng 2 stacks lalabas. Yan. So nawala na yung 3 stacks. If in case gusto nyo i-stack yung 3, let's go sa 3. Yan. Ay, max pala yun, no? So minimum 3. Maximum 3. Yan. So dalawa lang. Yan. Dalawang records lang ang may 3 stacks. Anong stacks nila? Foreclosure. I think foreclosure lang dito. Pre-foreclosure lang to. So it's actually 2 stacks lang to eh. And low equity. So 2 stacks lang to. Hindi ko kasi nalinis pa ang list. So let's check si Brenda Thompson. I think 3 to. Yan. So high equity, vacant, and driving for dollars. So this is actually good. Pwede itong tawagan. So ayan na, bakit not interested? Okay. So natawagan niya na not interested. So anong gagawin pag not interested? Pwede niyong ilagay sa message board na may 4 numbers pa dito. Pwede niyo ilagay dito follow up. Or, pwede kayong gumawa sa shift line na follow up and then ilalagay nyo yung mga not interested there. Follow up after 3 months or 2 months.
So, pwede nyong kausapin ulit. Nag-usap tayo last few months and you said you're not interested. How about now? Parang ganun. Depende sa script na meron si client nyo. That's a good question din. Like, isa sa mga nagamit, few times ko lang kasi nagamit si RA reply and hindi ako masyadong like expert. Pero ang nakita ko sa kay RA reply is meron silang taggings that's actually good. Ang wala sila is if may two types of taggings RA reply, let's go with reply and shift na lang, no? Para hindi na tayo magka-tongue twister sa REI. So, ang difference ni reply and si shift is si shift may two kinds of tags siya. Si list and si tags. Si reply, isa lang ang tags niya. If in case dalawa ang klase ng tags ni reply, it's actually almost identical with shift. Yun yung pinagkaiba nila. And si shift, medyo kaya niyang yung filter method ni shift is para talaga siya sa or focus lang siya sa records. Si reply, yun, I think kaya mong i-filter yung tags, kaya mong i-filter yung mga dates and all. Iba, I think yung goal or yung functionality ni reply kaysa kay shift. If you can see, kay shift, wala siyang dialer, wala siyang anything. Just pure data. Parang pang database lang siya. May mga dialers na pwedeng i-integrate sa kanya, pero wala siyang dialer na like on its own. Kay reply, I think meron and you can send SMS, you can call. Tama ba? Just correct me. Ayun. I used reply sa isang client. May tinulungan din akong isang friend na using reply. Yun. It's good. I think ang sa reply is more on you set up an automations for the processes. Nakalimutan ko anong term nila sa automations na yun. Basta it's more on automations. It's good actually, guys. Mura ang reply di ba? I think na kausap ko yung isang friend ko kanina, $35 per month daw ang reply. I'm not sure. So, check it out, guys. Pwede nyo i-check din yung ang reply. May mga I think there's a lot of training sa YouTube for reply, or join kayo sa mga Facebook community and just post about reply. Grabe ang helpful ng mga Pinoy community. They will help you. I just posted about Hubstuff, yun. May mga nag-reply about Hubstuff. Yun lang sa akin is maliit lang yung market ng mga magagaling sa REISF. So it's a good opportunity to grab. Na pwede nyo talaga tong like pwede nyo talaga tong pagkakitaan. Like I said, if you check Fiverr, 12 lang ang post doon about sa REISF. So pwede na kayo mag-post ngayon. I think may certain idea na kayo sa REISF. Post something that you know how to handle REISF. And then if my client sa inyo and if you need help during interview, don't hesitate or don't be shy to reach out. I'll be more than willing to help you para makuha niyo yung work na yun. Or in case, if kailangan niyo ng help sa skip tracing during interview, just reach out. I'll be willing to help you. Okay? My questions? Going once. Going twice. Okay, thank you na yun. Okay, thank you. Thank you everyone. Thank you. Shout out sa inyo guys. Dumadami tayo, di ba? Slowly dumadami tayo. So thank you very much sa mga nag-attend. Next meeting, it's more on REISF pa rin. Connected pa rin siya sa REISF. But let's go more about sa mga strategy on how we can manage data or how we can help client para mas easier sa kanya. Like on planning, I think pwede ko rin ituro yung mga trends, making trends. I think one of the best strategy. So next week,
kailangan ko i-plano to. I need to prepare. I think bigyan ko talaga to ng isang araw preparing. It's more on the strategy and planning para ano yung gagawing campaign ni client para on how you can help your client in managing the data. Okay? And by the way, yung REI SIF, connected din to siya sa skip tracing and manual skip tracing natin and data pooling. So, pwede na kayo mag-pool ng data, pwede na kayo mag-skip trace, and pwede rin and you can still manage a CRM called REISF. So, bam! Lagay nyo lang yan sa Fiverr nyo. Like, just put $200 per month doon and get up to 5 clients. Yung $300 per month, wala namang restriction yung REISF if I'm not mistaken. Wala siyang restriction sa mga lugar. Yeah, it's just a database. Like legit talaga, database lang siya. No restriction sa lugar. It depends na lang kung anong data ilalagay mo sa kanya. If you're on the US market, then just put US records. If you're on UK market, just put UK records. Okay? Ganun lang. And check Fiverr, guys. Check talaga ang Fiverr. Create Fiverr account right now. Lagay nyo ang REISF. May isa akong friend doon. I think her name is Rika. She put REISF and after the few days na-hire na siya. Ganun lang yung kadali. Kasi sa sobrang konti ng tao sa REISF doon sa Fiverr. Okay? So, let's go with the bigger league now. Let's change the game plan. Talunin natin sila. And let's do it. Okay? I think that's it. That's it for tonight. Since wala nang question, if may questions kayo, feel free to send a DM or make a post in the group. Pwede natin pag-usapan. Okay? Okay? So, yeah, that's it. Have a great one. Have a great night, Thank you, everyone. Coach. Bye-bye.